Okay. So, dito naman tayo pupunta sa may market visibility. So, ibig sabihin nito, may napili na kayong business na gusto nyong ituloy. Okay? So, ano daw ba ang market visibility? Sabi dito, this refers to the analysis and evaluation of the potential demand, viability, and attractiveness of a product, service, or business concept within a specific market or industry. Okay, so ibig sabihin, napaka-importante nito kasi this will provide the idea kung may demand nga ba para sa business mo o may demand ba para dun sa product mo. Okay? So ano-ano yung mga steps na kasama sa market visibility? So number one is yung industry description. Okay, so ano ang nasa industry description? Yun. So number one is itong product and service description. So from the term itself, product and service description, ang dinidescribe natin dito ay yung product o yung services na ino-offer natin. Ngayon, sabi nga niya dito magbibigay tayo ng literal na description kung ano yung product natin. So, this will provide the overview of the proposed product or services. So, ano ang mga ibibigay natin? No? O, describe natin yung product. Ano ba yung feature na meron siya? Ano yung benefits na binibigay niya? So, pwede nating banggitin kung sino yung target market. Pero dito kasi, meron naman tayong specific area para doon. So, kahit hindi na. Okay? So, pwede ang i-highlight na lang natin ay yung kung ano ba siya. So, for example, kunwari yung muffin, no? Yan. So, kunwari kung muffin. So, ano ba yung muffin na yun? Gawa siya saan? Ano yung mga added ingredients na meron siya? Yun. So, pwede rin i-describe dito yung size. Yan. Yung size. Tapos, ayun nga, kung meron siyang mga kasama, no? Kunwari, meron ba siyang tawag dito, yung meron ba siyang mga marshmallow o kaya naman ay yung mga kisses, no? Yung parang maliit na chocolate or baka naman kakaiba yung kanyang muffin kasi meron siyang melted, no? Melted chocolate sa loob. Yan. So, yan ang ano doon. Okay? So, yan ang i-highlight natin dito sa product and service description. So, sabi nga, yung mga tangible benefits na pwede ma-enjoy ng ating mga client o ng ating mga consumers. Pangalawa, pasunod yung product and service variety. Yan. So, ano-ano daw ba yung mga product na ino-offer natin? So, dito, iisa-isahin natin yon. Okay? Iisa-isahin natin yung mga product na yon. Tapos, syempre, meron dapat siyang short description. Okay? Ayan. So, for example, aside sa muffin, meron ka pang ino-offer. Okay? So, muffin, tapos halimbawa, meron ka pang chocolate, kunwari, chocolate cookies. So, ano yung chocolate cookies na yun? So, describe mo siya ng konti. Okay? Gawa siya saan? O yung cookies niya, may kasama bang mga may mga kasama mga maliliit na chocolate kisses o kung ano man. So, kapag gano'n, tapos sasamahan natin siya ng very enticing photos. Yan, o isang picture, tapos description ng product. Okay, so dun sa may uploaded na sample PC, I believe meron yata doon, no, na meron tong sample ng product and service variety. Ayan. Next is the price list. Okay, so dito literal na ilalagay natin doon magkano yung mga presyo ng ating tinitinda o ng ating mga product. So, isa-isa yun. So, kung meron tayong, halimbawa, meron tayong 5 product, so nakalagay yung price ng 5. Hindi naman natin kailangan ilagay yung breakdown kung paano
paano tayo nag-come up, kasi yung breakdown puwede rin natin ilagay yun sa may appendices na lang sa dulo. So dito, puwede mo siyang i-present ng naka-table format or para mas maganda tsaka mas astig ng konti, puwede natin siya gawing parang infographic yung format, parang yung menu. Nakikita mo yung sa mga restaurant, 'di ba, may mga menu sila dun tapos may mga, prices na, yun, puwedeng gano'n. Or puwede nating, pagsamahin yung product and service variety, tapos price list. So, for every item, may short description, 'di ba, may photos, tapos nakalagay na rin yung price. Puwede rin yung gano'n, okey? Oh, so sunod, yung pinaka-industry description na talaga. Yan. So, dito sa industry description kasi, una nakalagay yung ano, nature. Yan. Nature and scope o yung definition and scope. So, dito, i-define natin kung nasaang industry ba yung ating business. So, kung halimbawa, kung babalikan natin yung muffins, no? So, most likely, nandun tayo sa breads and pastry industry. So, dito sa definition and scope o nature and scope, titignan natin ano ba yung pinaka-core activities o yung core product na nandun sa industry na yon. Okay? So, ganun siya. Ngayon, isasama natin dito since definition and scope o kaya nature and scope, ano na ba yung trend, no? Trend dito sa industriya niya. Ngayon, pwede nating isama dito, no? Kung meron na ba mga makabagong teknolohiyang ginagamit para dito or meron bang kasama sa market trend, ano ba yung bagong hinahanap ng mga consumers pagdating dito sa ganitong category ng, halimbawa nga muffins, no? Now, aside dito yung mga key players. So, sino-sino daw ba yung key players na nandun sa industry? So, halimbawa muffins, wala akong masyadong alam sa na industry sa muffins. So, pwede siguro halimbawa, ah, merong mga 5 o 3 na kilala, no, that's selling muffins. So, baguhin ko muna yung example para medyo may alam tayo. Halimbawa, yung coffee shop. Ayan. So, sino-sino ba yung mga well-known player sa coffee shop? So, sir, halimbawa, ano, si Starbucks nandyan. Si Shuttle's Best Coffee nandyan. Si, the Bean yata, Bean, something na gano'n. So, lalagay natin dyan. So, ito yung mga key players. Ngayon, yan. So, siyempre, isasama natin part of the key player, eh, doon ba sa vicinity kung saan itatayo ang iyong negosyo, meron din bang mga key players na nandun? Yan. So, halimbawa, meron dong isang kilalang coffee shop sa lugar nyo. Doon sa pagtatayuan ng business mo, isasama natin siya. Okay, isasama natin siya. So, lalagyan natin doon na ito yung mga key player. Yan. So, pwede nyo i-describe ng konti. Ayan, para may background yung mga reader kung ano ba siya. Okay? So, yan. So, aside doon sa mga players, sasama natin yung market size and growth. So, ano naman itong market size and growth, no? Gaano ba kalaki yung industriya? Literally, gaano kalaki yung industriya? Sa kabuuan ng industriya sa Pilipinas, ilang percent ang bumubuo para doon sa industriya na yun? Halimbawa, kung sa 100%, ilang percent ang bumubuo sa industriya ng coffee? Ayan, coffee shop. Ayan. So halimbawa, nakita niyo doon, 25% of the overall. O di ibig sabihin, ganun kalaki. Diba? Ganun kalaki yung industriya. Ngayon, sa internet, makikita niyo itong mga data na to. So, kaya open naman tayo na mag-search sa internet. Ngayon, halimbawa, sabi niya, yung industriya na to ay patuloy na lumalaki. No? So, sabi nila, halimbawa,
ito ay lumalaki ng 2% per annum. So, isasama mo yan. So, ang tanong, para saan 'to, 'di ba? Para saan? Kasi gusto nating maipaalam sa mga consumers at sa mga reader na maganda yung industriya. Kumbaga, may potensyal na siya ay lumalaki, hindi siya stagnant, okay? So, kaya gano'n. Tapos sabi niya, an effective industry description provides a comprehensive yet concise overview of the industry, helping reader gain a clear understanding of its significance, trends, and opportunities. So it serves as a foundational piece of information for business. Yun ang gusto natin kasi may parating sa kanila. Para kapag binasa nila, aba teka, maganda nga yata itong business na to ah. Mukhang maganda mag-invest. Yun. Next is industry competitiveness. Or ito rin yung tinatawag nilang competitive analysis. No? Dati, ito competitive analysis ang tawag natin dito. So this industry competitiveness is the competitive analysis using 4 Ps. So product, price, place, and promotion. Okay. So kaya sabi niya, it's a competitive analysis using the 4 Ps of marketing. Ayun. So ano-ano ba yun? Paano natin gagawin yun? So dito, pwede natin siyang i-present ng pwedeng naka-table format, no? Naka-table format para mas madali tingnan, okay? So, ano-ano yung mga area na iko-compare natin? So, una, product muna. So, what are the products offered by the competitor? Okay, so isa-isahin natin yon. Oh, eh, bakit nga ba maganda yung product ng kalaban? Okay, ano nga ba yung kakaiba doon sa mga product niya kung bakit siya, talagang matinding kalaban, kumbaga gano'n. Ngayon, itong analyze product lines, gaano ba kadami yung ino-offer niya? So, gano'n. So dito sa atin, puwede nating i-present kunwari 'no, company A, 'yan, company A, product, ano-ano ang mga product na ino-offer niya? So, kung hindi kaya ng naka-table format na pwede natin silang i-compare isa-isa, ay di naka-table format pa rin pero isa-isang ano na lang, isa-isang table, isang company lang. Okey, pero dapat yung format 'no, para sa lahat ng company na iko-compare natin pare-pareho, 'yan. So kunwari, inuna natin ang product, sa iba gano'n din product din ang una para 'pag binasa pa rin siya ng reader natin, hindi malilito, okey? So pinakasimpleng puwedeng gawin natin dito sa product, i-list daw natin lahat ng product na meron siya. Okay? So, by category. So, kung halimbawa nga, coffee shop, halimbawa lang. Ito muna, coffee. Yan. So, what are those coffee na ino-offer niya? May hot, may cold, gano'n. Tapos, halimbawa, kung aside sa coffee, meron pa pastries, halimbawa. What are those pastries? Ayan. And so on. Okay? So, pangalawa, price. Yan. Siyempre, ano yun, very crucial. So, sa price, so by category na lang din ang gagawin natin. So, halimbawa, ah, para sa coffee na cold, ang price range niya ay ganito. Ngayon, kung possible na makuha ang price ng bawat isa, better. Pero kung wala naman, no, di naman kaya, di at least yung price range na lang. Okay? So, para lang may idea tayo kung magkano ba ang presyuhan niya. Okay, para pag nag-compare tayo, may idea tayo, di ba? Ayan. Tapos, place o yung pinaka-distribution. Yan. So, paano ba siya nagbebenta? Yan. So, direct ba yan? Okay, direct ba? Binibenta sa mga consumers, etc. Teka, sir, coffee shop po ito. So, direct. Okay. Ngayon, may dine-in ba? Yan. So, ilalagay mo ngayon. Dito sa place, may dine-in po siya. So, kung may dine-in siya,
may ilang seating capacity kaya siya? Oo, isasama natin yun, seating capacity. Tapos, sir, may takeout din siya, o isasama din natin yun. So, may takeout pa pala siya. Oh, sir, sa takeout, meron po siyang subscription eh. Kaya po meron sa kanyang Grab na kumukuha. Okay, isama mo. Kasi nga lahat ng ito has something to do with distribution. Sir, ah, sasama din po ba pati yung store opening o yung store operation? Oo, sasama na natin yun dito sa place. So, anong oras siya nagbubukas at anong oras nagsasara? Para malaman natin kung ilang oras naman siyang bukas sa loob ng isang araw. Okay, so again, kung ano-ano ang kinuha nyo dun sa isang competitor, dapat lahat yon ipe-present nyo sa iba pang mga competitor para patas. Okay, ngayon, pero kung may mga item na meron yung isa na wala yung iba, okay lang. At least, yung category na ginamit nyo sa isa ay in-apply nyo sa lahat. Okay? Promotion ang huli. Ayan. So, sa promotion, ano-ano yung mga promotion sa ginagamit niya? O, halimbawa, balikan ko yung coffee shop. Meron ba siyang mga membership? Diba? Meron ba siya yung parang sa Starbucks na nag-iipon ng points? Tapos, magkakaroon sila ng free items kapag naka-worth ganitong points sila. Or, nag-offer ba sila ng mga, halimbawa, may student discount pa? Yun. O kaya, sir, meron ba sila nung mga promo kapag may mga months ng celebration? Halimbawa, meron ba silang promo for Valentine's Day, promo for um, graduations, etc. etc. So, kung ano man yung binibigay nila, okay, na promo, isasama natin dito. Yan. Para alam natin kung kailan sila may promo or wala. Okay, ayan. Sir, kasama po ba sa na meron kasi silang page. Meron silang Facebook page, tapos meron din silang TikTok account, may YouTube account din sila. Yes, kasi ginagamit nila yun for promotion. So, isama natin yun. Okay? Okay. So, yan naman guys ang para sa industry competitiveness. Okay. So, ano ba yung kasunod? Ayan. Ayun ayun. To be presented in tabular kung kaya, okay, na may comparison. Pero kung wala, tabular pa rin, pero isa-isa na lang. Isa-isa sa bawat company or competitor. Okay. So next is market potential. So pag sinabi market potential, customer yan. Oo. So i-describe naman natin dito kung sino si customer. Ayun. So we have here the guidelines. Ayan. So sabi, when writing a comprehensive target market description, use 4 key segments approaches to create a detailed profile. Ayun. So ano-ano yung segmentation na gagamitin natin to present? So number one is geographic segmentation. Ang geographic segmentation kasi has something to do with the location. So, i-define daw natin, yung bang target customer natin ay saan located. Yun. Saan yung lugar sila nandun. I-describe lang naman natin. Okay? So, sir, nandito po sila sa barangay, ganito, ganyan, 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 ganyan. Ang segmentation po namin is within 1 kilometer radius. So, bali, ang sakop po nun ay halimbawa, no? Halimbawa lang, 4 na barangay po. O sige, sige, barangay 1, 2, 3, and 4. So, yun. So, dinescribe na natin kung taga saan sila. Okay? Ngayon, tignan mo, meron pang iba na pwedeng gamitin. O, saan? Nasa rural, urban, or kanya? So, nasa tayo, Metro Manila yun, di ba? O barangay 1, 2, 3, 4, Metro Manila. So, Metro Manila. Now, climate, okay lang, walang kinalaman. Population density, ito pwede, pwede. I-cite natin dito yung population nung population nung 4 na barangay. Okay? Ayan. Pero kung meron tayong specific na age bracket, no?
So, yung population na lang no age bracket na yun ang ilalagay natin. Okay? Ayan. So, dito kasi pumapasok yun eh, oh, sa demographic. So, i-describe natin yung ating target market. Ayan. Using age range. Sir, ang target lang po namin is mula 13 to 50 years old. Yun, lalagyan natin doon. Ngayon, hindi nangangahulugan na dahil meron tayong target na 13 to 50, kapag ang edad ay lagpas doon o kaya mas mababa doon, hindi na natin bebentahan. Dito, ipinapakilala lang natin kung sino ba yung ating target. Okay, yun lang. Pinapakilala lang natin. Most preferably, itong age bracket na to ang target natin. Ganun siya. Meron ba tayong gender preference? May gender distribution ba? Ay sir, wala po. Male or female, kahit ano po, accepted. Yun. So, ilalagay natin. Male, female, LGBTQ, etc. Next, meron ba tayong preferred pagdating sa income level o kaya economic class? Ilalagay din natin. Halimbawa, in terms of income level, ang preferred na target market namin ay at least earning 20,000 a month. Ayan. So, bakit? Kasi halimbawa, medyo pricey yung product. Ganun. So, that's why, yun sana ang target natin. Okay? Educational level, kung meron, sasama natin. Okay? Pero kung wala naman tayong particular na educational level na tinitignan, i-disregard lang natin siya. Next, occupations and employment status. So again, ano ba ang preferred natin? Yung mga office worker ba? Yung mga estudyante ba? Etc. Yun, pwede natin isama yan dyan. So, pinaka-primary target market natin are the students. Yan, studying at ganito, ganyan, 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 ganyan school or universities. With an age bracket of ganito hanggang ganito. Yan, etc. etc. Yun. So, iba, hindi naman natin, kung hindi kailangan, hindi na natin sasama. Sir, gusto namin sana isama yung generation. Pwede. Demographic yan. So, ilagay mo. So, ang target natin ay mga Gen Z, Gen X, Millennials, etc. Gen Alpha. Yun. So, pwede describe mo lang talaga. Isa-isay mo lang. So, pwede nakaganyang format na din, nakapullet. Okay? Para mabilis tingnan. Next is yung psychographic. Combination ng psychological at saka demographic. Okay? Ano ang lifestyle ng target market natin? Sir, ang target natin kasi yung mga active lifestyle, yung medyo athletic. Ayan. So, kunwari lang yan kasi kunwari ang market ang tinitinda natin yung mga sports materials, mga sports gear, o kaya naman mga sports jersey, mga ganun. Okay? So, values and attitudes, attitude towards relevant, personality kung meron. Ayan. So, gusto natin yung mga may active lifestyle. So, i-describe mo lang naman. Okay? Ngayon, kung wala namang preference na gano'n, so okay lang. 'Di ba? Do'n lang tayo sa regular customers. Kasi minsan may mga lalo na kung ang product mo has something to do with style and fashion, 'di ba? Yung mga clothing, may hinahanap talagang personality kasi 'yan. Ayun. Next is the behavioral. So dito, normally ang nilalagay natin dito sa behavioral, yung kanyang buying pattern, ayun, yung purchasing pattern and frequency. Okay, halimbawa, are they the type na bumibili ba on a weekly basis, on a monthly basis, etc. Okay? So normally, yun lang ang nilalagay natin dito sa behavioral. Okay? Ayan. So much for the market description. So yan ang kasama nun. Ayan, so mayroon pa tayo yung writing tips, okay? From broad to narrow, ayan. Next is the demand and sales projection. So ano naman dito sa demand and sales projection? Number one, demand assumption. So demand assumption refers to the projections or estimations of expected customer demand.
So normally, ano ba yung mga pwede nating paghugutan ng ating demand assumption? O yung kung halimbawa, gaano ba ang itinataas ng demand kada taon? Okay? So pwede nating tingnan, part of it is yung historical sales. So yung historical sales na ng mga ng mga kumpanya o ng mga store. Tapos tignan natin yung percentage. Yan. So halimbawa, i-work back natin from 2015 to 2020, nakita natin na, uy, ang increase pala niya ay 2% per annum. So that's it. Pwede natin gamitin yun na assumption na na ang demand ay mayroong 2% increase per annum. Oh, gano'n 'yun. Okay? So, market research, hindi na tayo makakapag-market research pa, eh. So, hindi na. Ngayon, "Ay sir, meron po kami nakita sa internet, 'no, may economic indicator at saka industry forecast na sa ano 'to, sa industriya na 'to, may annual increase po na 3.5%." O di 'yun, puwede natin gamitin basta isa-cite lang natin kung saan natin nakuha yung data, okay? Ayan, kasi siyempre baka hanapin ng panel, paano kayo nag-come up sa ganitong, assumption. So at least, ayan, magsasabi niyo, "Ay galing po ito sa website na ito." Ayan, nakalagay yung link ng website. So, yung iba, pinaka-common na ginagamit ay yung percentage increase ng population. Yan ay pinaka-common na ginagamit, 'no? Kasi ina-associate natin yung demand with population. So, kaya tinatanggap din naman kung ilan ang percentage increase ng population. Okay? So, yan naman ang para sa demand assumption. Ngayon, siyempre kung may demand assumption, may demand schedule. So, ang demand schedule, dalawa yan, historical tsaka projected. So, kung historical siya, ibig sabihin, galing sa previous. Yan. So, siyempre, sino pa ang pinakamagandang pagkuhanan ng historical data kundi yung sales data. Ayan. Yan, pinakamaganda natin pwedeng pagkunan. Yung, yung historical sales nung mga competitors natin. Kasi yun, confirm yun na na demand kasi benta yun eh. 'Di ba? Ayan. So, annual ang kukunin natin. Okay? Annual demand and annual demand. So, yan ang mismo gagamitin natin. Tapos, kumpitin nga natin yung percentage ng increase. 'Di ba? Every year, yon. So, pwede natin tignan yon. Ngayon, sir, paano kung iba-iba yung percentage ng increase? O di kapag saka natin kunin na i-average siya. So halimbawa, paiba-iba, 2, 3, 5, 2, 3. O yun. Add natin divided by, kung 5 years yun, divided by 5 para makuha natin yung average. Okay. So, pagkatapos nito, yung projected na. So, gamit yung data na nakuha natin, okay, gamit yung data na nakuha natin sa historical, pwede na natin siyang i-project ngayon. Okay? Pwede na natin siya i-project ngayon kasi may nakuha tayong ah, legit na sales. 'Di ba? So, pwede nyo na gamitin natin. Ngayon, sir, what if po wala po kami nakuha ganun? So, kung sakali na wala, so gagamitin natin yung population. Ayan. So with regards doon, ang gagamitin natin yung population at saka questionnaire na gagamitin natin for survey. Ayan. So magkakaroon tayo ng separate discussion dyan. O kaya, i-paste ko yung link ng aking YouTube channel. Meron akong computation doon using population and yung survey questionnaire. So ito kasi yung mga pinipresent ko sa inyo ngayon. So, um, puwedeng ang data ay manggaling sa internet o kaya naman ay puwedeng manggaling doon sa ating result ng survey questionnaire natin.
Okay? So, ganyan sa projected demand. Okay, ngayon, since may projected demand tayo, doon naman tayo sa sales schedule. Ayan. So, ganun ulit, historical sales. So, historical sales, ito yung sales nung ating mga kalaban, okay, ng ating mga competitor. So, yung historical sales nila, literal na totoong benta yan. Oo, so totoong benta yan. So, ang pinaka-projection natin dyan, yun nga, kung makikita natin yung percentage of increase, yung average percentage of increase, yun yung gagamitin natin. Okay, para makapag-project tayo. So, dito sa historical, ang nakalagay lang dito, yung mga kalaban, wala ka pa. Okay, wala ka pa dyan kasi nga historical yan. So, mag-a-update lang yung sa'yo, yung supply mo, mapapasama lang sa total kapag dito na sa projected sales. Okay, sa projected sales, nakalagay na dito dalawa kasi yung pwedeng presentation eh. Isasama natin yung buo, okay, yung buong buong supply kasama yung mga competitor or yung sayo na lang ang ilalagay natin. So, pwede rin kasi na yung sayo na lang ilalagay natin. Okay? So, ayan. So, pag ano, ipapakita ko sa inyo kung paano naman ang gagawin natin doon. So, by the way, ang projection nga pala na gagawin natin, no? Good for 3 years na lang. Oo, so, hindi na 5 years ang projection. 3 years na lang. Ayan. So, next is the demand and supply analysis. So, itong demand and supply analysis, literal din na i-compare natin yung demand at supply. Okay? So, una, titignan natin yung historical demand at saka projected demand. Ay, sorry. Historical demand at saka historical supply. So, yun, kahit hindi na natin i-present. Kasi kung matatandaan nyo, sa historical demand, gagamitin natin yung data galing sa historical supply. So, zero-zero siya, kumbaga. No? Ngayon, dito kasi sa projected demand, no? Binagbasihan natin dito yung previous, no? Yung trend na, yung ilang percent ang increase. Okay? Tapos, dito sa historical, sa supply analysis, titignan naman natin yung capacity. Okay? Yung capacity ng mga company kung ilang percent naman yung kaya nilang i-increase. Kasi ang supply, hindi basta-basta nag-i-increase kasi yan. Lalo na kung may kinalaman sa machine, no? Siyempre, pagka may kinalaman sa machine ng production mo, it will only increase kapag nagdagdag ka ng machine. So, paano kung hindi naman? Okay? O kaya ano, nag-extend ka ng hours. Nari, nagdagdag ka ng extra isang oras. Yun, madadagdagan. Pero kung wala naman, hindi ibig sabihin, less likely na magbago. Diba? Less likely na magbago yung iyong supply. Yun. So, ibig sabihin, pwedeng mangyari na nakano lang siya, naka-stable lang siya. Okay? So, minsan kasi ganun talaga nangyayari. Unless meron tayong provision, yan, mag-a-assume tayo na meron tayong provision na halimbawa, sabi kasi sa market, normally daw ang supply tumataas by 1% o kaya 2%. So, gagamitin natin yon. So, pwede nating i-consider yung ganong klase ng premise. Basta meron tayong pinagkuhanan. Tapos kukunin natin yung site o yung website. Okay, ngayon, yung sa iyo, kung ang ipepresent naman natin ay yung sa iyo na lang, pwede rin. So, ang pagbabasihan natin ng supply capacity natin ay ng supply schedule natin.
ay yung ating capacity to produce. So magko-compute tayo, ilan ang kaya nating ma-produce. Yun. So pwede nyo nang gamitin. So example, no? Example. Kunwari, meron tayong ano, no, balik tayo sa may coffee shop, di ba? So halimbawa ang isang order ng coffee, nagagawa lang natin sa loob ng 2 minuto. So kung may 2 minuto bawat isang kape, may 60, di ba? 60 minutes sa isang oras. So ibig sabihin, kaya pala niyang gumawa ng 60 divided by 2, di ba? Divided by 2. So 30 cups of coffee ang kaya niya. Yun ay maximum. Okay, maximum. Kasi ano eh, isipin mo, iniisip mo na kada 2 minuto may order ng kape. So dito, tinitingnan lang natin yung ating production capacity. So siyempre, kung production capacity ito, pwede natin siyang ipasok lahat dito sa projected supply. Kasi sabi lang naman, projected supply to, hindi naman to sinabing sales. Okay, so magkaiba pa yon, di ba? So doon lang muna tayo sa projected supply. Yun. So sa supply, ang gagawin natin doon, diretso na. Okay? Full capacity. Yan. So, ibig sabihin yan, hindi tayo magkakaroon ng increase hindi magkakaroon ng increase sa ating supply sa loob ng 3 taon. Walang ganon. Kasi ano full capacity na agad. Okay, so yun guys. Yun ang ano, sa projected supply. Ngayon, yung gap na, yung demand and supply, kukunin natin ngayon guys, pagbabanggain natin yung demand at saka yung supply. So, i-drawing ko na lang guys para mas madali nyo maintindihan. Okay? Tapos, ito na tayo sa sales projection. Ayan. So, ang sales projection, ayan, sabi, translate your demand and supply analysis into concrete revenue forecasts for your project. These projections are crucial for determining financial viability and planning operational requirements. So, ang meron dito guys, siyempre, may kinalaman talaga sana si demand dyan, no? Kaya lang dito, siyempre, titignan natin yung ano, ah, yung data ng ating supply projection. Kaya lang, sabi nga, sir, may kinalaman daw yung demand. Oo. Ilang percent lang ba yung demand? Yan. Ilang percent lang ba yung demand? Eh, sir, ano, nung kinumpit natin yung gap, yung gap ng demand at supply, malaki po yung gap. Kaya lang, base sa kakayanan natin, ang kaya lang po natin ma-accommodate doon ay halimbawa, ano lang po, 5% lang. Oh, so kung 5% lang ang kaya natin ma-accommodate, ilalagay ba natin yung buong 5% mula sa simula hanggang dulo? O medyo malabo yun. Bakit? Kasi maximum yun eh. Siyempre, consider natin dito yung pagkakataon nga na walang bumibili. So, ibig sabihin, kahit na kaya natin yung 5% ng gap, hindi natin kukunin yung buong 5%. Halimbawa, kukunin lang natin for the first year ay 2%. So lalabas, 2% lang ng gap ang kukunin natin. Or kung kukunin natin siya dun sa ating projected supply, okay, hindi natin kukunin yung buong 100%. So pwede ang kukunin lang natin muna for the meantime ay 40% operation lang. So ilan yung 40%, no? Halimbawa, 100, no? Halimbawa, 100 yung full capacity mo.
So, kung 40, ilan yun? 40 din. So, yun lang ang nabenta natin. Okay? Ngayon, sir, eh, mag-i-increase po ba kami? Oo. So, dito na yung ano, dito na natin gagawin na based on our capacity, ganito ang kaya namin. Kaya namin mag-accommodate ng 100, no? Eh, kaya lang sabi mo, sa initial mo, 20 lang. So, ibig sabihin, meron pa akong kakayanan na mag-produce ng, ah, halimbawa, may kakayanan pa ako mag-produce ng, kasi una 100% eh, di ba? So, kaya ko ang target natin 40% kanina, so 40 lang yun. So, meron pa ako natitirang 60. So, sir, ibig sabihin, on an annual basis, pwede pa akong mag-increase. Yan. So, kaya dati, kung halimbawa dati 45, 40, 40% lang siya, so continuous naman siya, kasi nga may projection. So, pwede tayo mag-assume na ang supply namin will increase by 1% halimbawa per annum. So, kukumpute na lang natin sa ngayon ng mayroong additional 1% per annum. So, ganyan guys ang sales projection. Finally, dun tayo sa last pricing strategy. Ay, sa pricing strategy tuloy. Sa marketing strategy. So, dito, ang gamit natin yung marketing mix. Product, price, place, and promotion. Ano daw ang strategy, marketing strategy natin para sa product? O, sir, ano po ba mga pwedeng tingnan dyan? Ito yung mga area na pwedeng makatulong sa'yo. Okay? So, anong klase ng customer ba? Ah, tawag dito? Ano pa ba yung ibang data na may kinalaman kay product? No? Yung bang size, yung cute size, strategy ba yun? Yung colorful, strategy ba yun? Et cetera, et cetera. Okay? Kaya lang dito, ang mahalaga dito, since marketing mix na to, marketing strategy na to, ikaw naman ang gagawa ng sarili mo dito. So, kung ikaw ang gagawa ng product strategy, ano yun? Okay, ano yun? Ano yung ibibigay mo? Sir, gusto ko mag-focus sa ano eh, competitive positioning. Okay, pwede. Sir, gusto ko po ano eh, yung branding, bigyan ng emphasis yung branding. Pwede. So, it's up to you kung paano mo ipopromote yun. Okay? Kung paano mo ipopromote yun, nasa iyo na yun. Now, sir, yung product po gusto namin i-promote ng gusto para maging applicable sa iba pang mga market. Okay, so ano naisip mong gagawin para ma-improve yun? Gagamit ka ba ng equipment? Kung gagamit ka, so anong klase, et cetera, et cetera. So lalagay mo yun dyan. Ano ang aking magiging strategy para sa product? Ano ang magiging strategy ko for price? Yeah, paano ba ako magse-set ng price? Dito guys, naka-set na, ano dito, paano kayo nag-compute ng price? Okay, sana ano, no? Sana pag nag-set kayo ng price, hindi yun nangopya lang kayo sa mga existing. Dapat sariling computation mas maganda. Tapos, sa place o distribution, ayun, sir, nag-join kami sa ano, mga delivery app. Yan ang isa sa mga naging namin, distribution channel namin. We do delivery, and especially sa mga nearby barangay or what. So, kung nandun sa ating 1 kilometer radius, isasama natin sila. Then, syempre, ah, promotion. Ano-ano ang mga promotional strategy na gagamitin mo? Gagamit ka ba ng mga coupon? Gagamit ka ba ng discount? O, o call a friend? Gagamit ka ba ng gano'n? Et cetera, et cetera. Okay? So, that's it. Yan ang ating marketing feasibility. So, para sa inyong mga tanong, ayan, nakahanda naman tayo para sagutin siya. Tapos, yung mga may table, yan, ipapaliwanag na lang din natin. Okay? So, that's it. So, thank you very